I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Breaking news po mga bes. Arestado na po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Kung makikita nyo po sa video na ito, binasa na po siya, no, ni CIDG General Torre, mga kababayan. Ganun talaga, no? Wala na tayong po magagawa. Batas is batas, ano? At saludo din naman po tayo sa dating Pangulong Digong kasi very kalmado po siya. Ano, mga kababayan? Magpre po lang tayo na sana po nasa good condition siya. At sa ating mga kababayan na iba, sa mga DDS, maging kalmado po kayo. At igalang po natin ang batas, mga kababayan. Wala na po tayong magagawa. Sa mga kababayan din natin na argabyado ng dating Pangulo, siguro masasabi natin, nakamit nyo po ang hustisya sa inyong mga loved ones, no? Na sa mga nangyayari doong that time sa EJK. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ngayon po ay confirm, arestado na po ang dating Pangulong Digong, no? Pakinggan nyo po ito mga kababayan ang pagbasa ng kanyang warrant of arrest. Okay? We are placing under arrest as deputized to me by the PCTC. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say will be used for and against you. We are placing under arrest as deputized to me by the PCTC. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say will be used for and against you in the court. So guys, basahin po natin dito ano. Sabi po ng GMA News yan o panoorin, dating Pangulong Rodrigo Duterte binasahan ng Miranda rights ng CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Inaresto si Duterte base sa warrant ng ICC para umano sa crime against humanity matapos siyang dumating sa Pilipinas mula sa Hong Kong ngayong umaga, Marso 11, 2025. So, tulad po ng sinabi natin mga kababayan, ay binasahan na po ang ating dating Pangulong Digong. So, ibig sabihin ay arestado na po siya ng batas. Siyempre, ang ICC. So, yun guys, ito pa ang kanyang mga sinabi mga kababayan. Panoorin po natin. On the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. So yun mga kababayan ito. Ayan para kompleto detalyado. At ito naman po yung sinabi po ng dating Senador Laila de Lima. No, ito. At ito rin yung po ang sinabi ng dating Pangulong Digong sa kanyang interview sa GMA. Ito, pakita ko sa inyo. You just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaya nga.
yun po guys ang Pangulo, dating Pangulong Digong ay siyempre dinala po sa hospital ay upang matingnan ang kanyang kalusugan. Alam po natin maedad na po ito mga kababayan, kailangan alagaan ng kanyang health. So dahil dyan, ito po yung sinabi ng dating Senator Laila de Lima. Yan po ang sinabi ng former Senator Laila de Lima sa pagka-aresto ng dating Pangulong Digong, mga kababayan. Ito po 'yon, the arrest of Rodrigo Duterte is the beginning of a much needed reckoning. We know all too well the devastating consequences of his abuse of power. This arrest should not only signal the end, sabi niya ganun, of impunity, but ignite a larger movement for justice, transparency, and the restoration of human rights. Okay? Alam po natin, pinakulong ng dating Pangulo na ito na walang kasalanan. So, guys, ano pa ang masasabi po ninyo? Nangyayari ngayon. So, sa mga DDS, ito na po yung hinihintay nyo. Na talagang ito po ay hindi fake news sapagkat ang araw na ito ay makabuluhan. Dahil ang araw na ito, ang araw ng pagka-aresto ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung napanood nyo po ang kanyang sinabi, ano daw ang naging kasalanan po niya, kung bakit siya inaresto ng ICC. So, dahil dito mga kababayan, ang tabayanan po natin ang mga karagdagang ulak galing po sa Malacanang, kung ano maging statement ng palasyo tungkol dito at ano man ang magiging sitwasyon sa dating Pangulong Duterte, kung ito po ay idiretso sa Netherlands ng ICC or dito sa Pilipinas mananatili. Hindi po natin alam, wala pa tayong nakuhang mga news tungkol dito mga kababayan, kaya sabi ko antabayan po natin ang pagiging statement ng Malacanang. So nakita na natin, binasahan na po siya ni General Torre, mga bes. Ulitin po natin mga kababayan, dito na po ay nagtapos ang kanyang ang haka-haka na sinasabi ng mga DDS na hindi siya maaresto. Ay nagkamali po kayo sapagkat ngayong araw na ito, sabi ko nga, ay arestado po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Who's next? So, hintayin po natin yan. See you again guys on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.